Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. For reading, so babasahin natin yung article and sasagutan natin yung mga questions. So basahin ko, no? 오늘은 내 생일입니다. 오전 11시에 시내에서 친구를 만났습니다. 그리고 이탈리아 식당에 갔습니다. 우리는 피자하고 스파게티를 먹었습니다. 커피도 마셨습니다. 식당에서 친구가 생일 선물을 주었습니다. 정말 고마웠습니다. 점심 식사 후에 영화관에서 영화를 봤습니다. 저녁 7시쯤 집에 왔습니다. 조금 피곤했습니다. 그래서 집에서 쉬었습니다. Yan. So, una nating napansin dyan is naka-biyupnida, sumnida form siya. And at the same time, since nangyari na yung ating event dito, naka-past form siya, no? 만났습니다. Ano pa? 갔습니다. 먹었습니다. Ayan. 마셨습니다. So, naka-past tense sila. So, tingnan natin. 오늘은 내 생일입니다. Today is my birthday. Birthday ko ngayong araw. 오전 11시. Okay, so 11 o'clock ng umaga daw. 시내에서. So, yung shine, it means sa loob ng city. So, yung shi dito is from the word doshi, which means city. Tapos yung ne dyan is from the word ane, which means inside. Okay, so sa loob ng city, hindi niya binanggit kung anong specific na lugar, basta sa loob ng city. 시내에서 친구를 만났습니다. So, met my friend. Okay, so minute niya daw yung yung kaibigan niya. 그리고 이탈리아 식당에 갔습니다. And we went to, saan sila nagpunta? Italia 식당, Italian restaurant. Next, 우리는 we 피자하고 스파게티를 먹었습니다. 먹었습니다. We ate pizza and spaghetti. Okay, so yun yung kinain nila, pizza and spaghetti. 커피도 마셨습니다. So, uminom din daw sila ng kape. So, we drank coffee too. Yun. So, yung do dito is to or also. Sa Tagalog din. Uminom din kami ng kape. 식당에서 친구가 생일 선물을 주었습니다. So, dun daw sa restaurant, 식당에서 친구가, yung kaibigan daw niya, my friend, 생일 선물을 주었습니다. Gave, okay, a present. Okay, birthday present. So, sa kanya binigay yon. Kasi nga, siya yung may birthday, no? So, sabi niya, sa loob ng restaurant, binigay sa akin ng kaibigan ko yung birthday gift. Yan. So, next, 정말 고마웠습니다. So, dito, yung expression na yan, I'm really thankful, no? 정말 고마웠습니다. Sobrang pasasalamat ko. 점심 식사 후에. So, after daw nilang kumain ng 점심 or lunch, 점심 식사 후에, after, 영화관에서. So, ano yung 영화관? Movie house, or movie theater. Saan sila nagpunta? Sa movie house, anong ginawa nila doon? 영화를 봤습니다. And they watched a movie. Okay? Nanood sila ng pelikula. 저녁 7시쯤. So, pag sinabi mong 쯤, around. So, estimate time yan. Around 7, 7시. Okay? So, 저녁 is gabi na siya, no? So, PM na yan malamang. So, pwede din siyang isipin as gabi nga, PM. 저녁 7시쯤 집에 왔습니다. So, anong oras siya dumating sa bahay? 집에 왔습니다. Around 7. 조금 피곤했습니다. I'm a bit or I'm a little 피곤했습니다. Tired. Okay, napagod ako ng bahagya, sabi niya. 그래서 집에서 쉬었습니다. That's why at home or sa bahay daw, 쉬었습니다. Anong ginawa niya? Nagpahinga siya. Okay? Took a rest. Ayan, talk. So, past tense na, no? Okay, so tingnan natin yung number 1. 이 사람은 오늘 무엇을 했습니까? So, itong tao daw yung ating speaker. 오늘, today, 무엇을 했습니까? Anong mga ginawa? Okay, 시간 순서대로. So, 시간, time.
Tapos sunso, again, yung sunso is yung sequence. So, yung pagkakasunod-sunod daw. 번호를 쓰세요. So, 번호 is number. Okay? So, isusulat daw natin yung number ng pagkakasunod-sunod ng mga ginawa niya. So, dito 1, 2, 3. 사배 형화를 봤습니다. So, pang ilan ba tong action na to? So, nandun siya sa dulo diba? Nung pauwi na sila, after nilang kumain. So, asa na yon? Ayan, so ito. 점심 식사 후에 영화관에서 영화를 봤습니다. So, parang sa last part na siya. So, pwedeng dito siya or dito, no? So, mamaya na natin isulat yung number 1. Punta tayo sa number 2. 집에서 쉬었습니다. So, 집에서 쉬었습니다. Ito siya, yung pinakahuling action na ginawa niya. So, pwede na nating isulat dito si number 2 kasi siya nga yung pinakahuling ginawang action. Then, number 3. 이탈리아 식당에 갔습니다. So, ito yung mga nauna niyang ginawa, no? Pagkatapos niyang i-meet yung kaibigan niya, yun yung second nilang action. Pumunta sila sa Italian restaurant. Ayan, 이탈리아 식당에 갔습니다. So, pwedeng dito siya sa pangalawa or pwedeng sa una kung hindi babanggitin yung yung 친구 만났습니다. Tingnan natin. Number 2, number 3, number 4. Yung last natin, 시내에서 ayan. So, nabanggit siya, no? 시내에서 친구를 만났습니다. Ito yung unang-unang action na ginawa nila. Okay? So, ito yung first natin. Then, second is, ito na, yung pagpunta nila sa Italian restaurant. So, number 3. Tapos, si 1, dito na siya mapupunta. Okay? So, ito yung pagkakasunod-sunod. Next, number 2. 윗글의 내용과 같은 것을 고르세요. So, yung same daw, okay, ng sinasabi, okay, ng content dun sa ating article sa taas, 윗글, yung nasa taas na article. So, alin dito sa apat na to yung same ang sinasabi. Number 1. 11시에 친구를 만났습니다. Tama ba? Ayan, no, sabi, 오전 11시에 시내에서 친구를 만났습니다. So, check na yan, no? Pero para hindi tayo magkamali, baka kasi hindi pala yan, check pa rin natin yung ibang option. Number 2, 식당에서 친구를 만났습니다. So, dun ba niya na-meet yung kaibigan niya sa restaurant? Ito is mali kasi yun nga yung sabi sa number 1. Yung number 1 sa unang action, 시내에서. Okay? 친구를 만났습니다. So, sa loob ng city, hindi sa restaurant. So, X yung number 2. Number 3, 커피숍에서 커피를 마셨습니다. So, sa coffee shop daw ba sila uminom ng kape? So, asan yung natin dito? Coffee 마셨습니다. So, ito siya, no? 커피도 마셨습니다. So, hindi naman binanggit kung coffee shop or hindi. Tapos, take note na sinabi niya yung 커피도 마셨습니다 after niyang sabihin na kumain sila ng pizza and spaghetti. So, malamang, pwede nating isipin na doon pa rin sila sa restaurant uminom ng coffee. Or, possible din na nagpunta sila ng coffee shop. Tapos, sinabi niya na uminom sila ng kape. Pero, since hindi detailed yung sinabi niya, we can consider this as X kasi wala namang binanggit na coffee shop. Okay? So, hindi 100%. Okay? So, number 4. 영화관에서 친구가 선물을 주었습니다. So, dun daw sa movie house, binigay nung kaibigan niya yung birthday gift. Okay? My friend gave me the gift inside the movie house. So, yun ba yung lugar kung saan binigay yung gift? Sa natatandaan ko at sabi dito sa article natin, saan? Sa 식당. So, ito siya. 식당에서 친구가 생일 선물을 주었습니다. saan? 식당에서. Okay, so 영화관 is wrong. So, 식당에서 dapat yan. So, tama na ang sagot natin is number 1. Yan. So, punta tayo ngayon sa writing. For writing, sabi 다음은 라민 씨의 읽기예요. 글을 완성하세요. So, i-complete daw natin yung article dito. So, ano yung nasa article natin? Sabi, 라민 씨의 읽기. So, 라민's ano yung ilki? So, actually, yung ilki, you can consider this as diary or ito yung mga ginagawa or sinusulat ng mga Koreans sa nangyari sa buong araw nila. Okay? So, yan. So, sabi, 오늘은 일요일입니다.
So, today is Sunday. 오전 10시에, ano yung word natin? 일어나다, to get up. So, ang mangyayari, dahil application tayo nung natutunan nating mga grammar, again, ano yung grammar na natutunan natin? Yung una is past form of the verb or adjective. So, at, ot, het. And then, another one is yung 명사 plus do. So, dito, sa article natin, pwedeng isa sa mga to ang i-apply natin or pwede din namang dalawa. Pareho sila. So, tingnan natin. 오늘은 일요일입니다. So, ang una ko ring napansin dito, yung sentence natin, first sentence ay naka-비읍니다. Okay? So, 비읍니다 or 씁니다. Kailangan din natin i-consider kung alin dito sa dalawa yung magiging ending ng ating sentence. So, ibig sabihin, ita-transform natin siya into past tense at ot het, and at the same time, ko-consider natin if mag-e-end ba to sa 비읍니다 or 씁니다. Okay? So, tingnan natin katulad dito. Sa third sentence, 오전에는 기숙사에서 빨래를 했습니다. Okay? So, 빨래를 하다 naging 빨래를 했. So, yung hada naging het, tapos dinugtungan niya ng 씁니다. Kasi nga may sangshiyot na batchim. Okay? So, in-apply niya to, and in-apply niya din ito. Yan. So, tingnan natin. 일어나다. So, since naka-past tense yung sinundan niyang sentence, ibig sabihin tapos na yung pangyayari. So, yung dito na verb ay malamang tapos na din, nangyari na. So, nakagising na siya. So, ito ay magiging na. So, remove mo si da. So, nag-end siya sa vowel a, kaya magiging at. So, you will add ito, magiging at siya para maging past tense. 일어나, tapos dahil may batchim na siya na sangshiyot, 씁니다 yung idadagdag natin. Kaya magiging 일어났습니다. Okay, so I woke up 10 a.m. So, yun yung sabi niya. So, today is Sunday. I woke up 10 a.m. tapos, 오전에는 기숙사에서 빨래를 했습니다. So, in the morning, at the dormitory, I did the laundry, sabi niya. Naglaba ako sa dormitory nung umaga. 청소도, so na-apply yung do dito, no? 명사 plus do. So, yung paglilinis, tapos dinagdagan ng do. 청소도 하다. So, ito, ta-transform natin into past form, magiging het. Tapos, may batchim na sangshiyot, kaya 씁니다. 했습니다. Yan. And I also clean. Yun yung sabi niya. Naglinis din ako. 오후에는 친구를 만나다. So, 만나다 to meet. So, magiging manat. Tapos, may sangshiyot batchim, 씁니다. 만났습니다. So, 오후에는, in the afternoon, I met my friend. Okay? So, kinatagpo ko yung kaibigan ko nung hapon. 우리는 회사 근처 마트에. So, yung mart daw na nasa malapit sa company nila or sa office nila, ay ano yung ginawa nila? Gada. Go. So, nagpunta sila. So, tapos na dapat. Pinuntahan or nagpunta sila. Magiging at, gat. So, may sangshiyot batchim, kaya 씁니다. 갔습니다. So, we went to the mart near our office. Yun yung sabi niya. 친구는 과일을 사다. So, to buy. Gagawin nating past tense. 샀. Tapos, we're going to add 씁니다. 친구는 과일을 샀습니다. My friend bought fruits. Bumili yung kaibigan ko ng mga prutas. 나는 삼계탕을 먹고 싶다. So, yung 먹고 싶다, ano yun? Want to eat. Pero, dahil tapos na nga yung kwento niya, yung gusto niyang kumain dito ay magiging sheep. So, remove natin si da. So, nag-end siya or yung last vowel niya is e, kaya ot yung idadagdag natin. Sheepot. And then, may batchim. So, 씁니다. 싶었습니다. Ayan. 나는 삼계탕을 먹고 싶었습니다. Gusto kong kumain nung samgyetang. I wanted to eat samgyetang, sabi niya. 그래서 닭 2마리를 샀습니다. That's why we bought 닭, chicken, 2마리. So, 2 pieces yan. So, dalawang, buong manok. 우리는 기숙사에서 같이 삼계탕을
만들다. 만들다 to make. So, magiging 만들. So, batchim. Yung final vowel is e. So, ot. Dapat yung ilalagay natin. 만들었. Tapos, 습니다. Kasi nga, may batchim siya na sang시ot. Dito, 만들었. So, ano yung sabi niya dyan? 기숙사에서 at the dormitory, we together 같이 만들었습니다. Made. Okay? 삼계탕. Gumawa kami ng 삼계탕. Tapos ano pa? 삼계탕이 아주 맛있다. Sobrang sarap daw nung 삼계탕. Pero yung 맛있다 dito gagawin din nating past tense na. So magiging 맛있. So remove sida. So yung final vowel is e. So we're going to add ot. And then dahil may batchim na sang시ot, 습니다. 맛있었습니다. Ayan. Okay? So, minsan nalilito yung iba. Hindi na, nakakalimutan nila na hindi pa naka-past tense yung 맛있다. So, ginagawa lang na 맛있습니다. So, again, pag past tense, 맛있었습니다. So, parang madadagdagan pa siya ng ot. 맛있었습니다. Last one, 다음에 또 삼계탕을 만들고 싶습니다. So, 다음에 또, so yung to dito will stand as again. Okay? So, 다음에 next time. So, next time again or next time ulit. 삼계탕을 만들고 싶습니다. I want to make 삼계탕 again next time. So, sabi niya, gusto ko ulit gumawa ng 삼계탕 sa susunod. Yan. So, that's for our writing. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.